Magandang araw, class. Bago ang lahat ay magkakaroon muna tayo ng maikling panalangin. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po taos-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-uumpisa po ng araw na ito, gabayan niyo po sana kami at bigyan ng lakas ng loob upang malampasan namin ang mga pagsubok na aming haharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kaalaman upang nang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan niyo po sana kami upang aming maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng kasalanan aming nagawa. Patawad po kung kami nagkamali sa isip, salita at sa gawa. Bigyan niyo po sana kami ng pagkakataong may tama namin ang mga maling aming nagawa. Naway ang pagmamahal, paggabay at pagpapala mo, Jesus, ay palagi namin matatamasa. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, muli, magandang araw sa inyo, class. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong lagay ngayong pandemic? Hope ay okay lang kayong lahat. Dahil baguhan pa lang ako at hindi niyo pa ako kilala, bigyan niyo po ako ng pagkakataon para ako ay magpakilala sa inyo. Ako po si Binibining Rachel Haitin, nakatira sa Kambailan, Katigbian, Bohol. Ako po ang iyong magiging guro sa Filipino 8. Dahil unang araw pa natin ito, magkakaroon muna tayo ng pangkahalatang idea sa ating asignatura tungkol sa Filipino 8. Ang markahang ito ay naglalayong na ipamamalas ng isang mag-aaral ang pag-unawa sa ilang akdang pampanitikan tulad ng karunungang bayan, salawikain, sawikain, bugtong, palaisipan at mga alamat at epiko sa panahon ng katutubo, Espanyol at Hapon. Dagdag pa rito, ang mga mag-aaral ay mas lalo pang naiintindihan at nauunawaan ang kanilang pagiging Pilipino. Dumako naman tayo sa sistema ng pagmamarka para may mga gabay kayo. Una, nakasulat na gawain, 30%. Gawaing pagganap, 50%, at ang pangatlo ay ang markahang pagsusulit, 20%. At ang mga kakailanganin sa asignaturang ito na Filipino 8 ay yung unang markahang portfolio. So yun ang ating orientasyong pang-asignatura sa Filipino 8. Narito ang layunin sa module na ito. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay nakapag-uugnay ng mahahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang bayan. Okay, karunungang bayan. Ang ating mga katutubong tradisyon at kultura ay patuloy pa ring lumalaganap hanggang sa kasalukuyan. Kung makikita natin, class, hanggang sa kasalukuyan ay mayroon pa rin mga karunungang bayan na ating makikita at maririnig. Lalong-lalo na sa ating mga lolo at lola. Okay, kahit nasa modernong panahon na tayo, hindi pa rin nawawala ang mga karunungang bayan na nakasandig na sa ating kultura at tradisyon na naging pasalin-salin sa iba't ibang henerasyon. Okay, kaya pala, class, na hindi mawawala ang ating karunungang bayan dahil nagpasalin-salin ito sa iba't ibang henerasyon. Okay, sa araling ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa mga karunungang bayan na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. So ilan sa mga halimbawa nito ay ang salawikain, kasabihan, sawikain, palaisipan at bugtong. So yun ang ilan sa mga halimbawa ng karunungang bayan. So bago pa yan, alamin natin kung ano nga ba ang karunungang bayan. Okay, ano nga ba ito, class?
Okay, ito ay isang bahagi ng panitikang bayan at tinatawag ding kaalamang bayan. Okay, ang ibang tawag sa karunungang bayan pala class ay kaalamang bayan. Okay, kasunod. Ito ay sangay ng panitikan at itinuturing bilang unang anyo ng tula ng mga Pilipino. Okay, naging unang anyo ng tula ng mga Pilipino dahil nagsisilbing daan ito upang maipahayag ang mga kaisipan ng isang particular na pangkat. Okay, kaya pala class na naging unang anyo ito ng tula ng mga Pilipino. Okay, kasunod. Nagsisilbing daan upang maipahayag ang mga kaisipan ng isang particular na kultura. Okay, kagaya ng sinabi ko kanina, ito ay nagpapahayag ng kaisipan ng isang particular na kultura. Kaya pala class, ginagamit ang karunungang bayan sa pagpapahayag ng kanilang mga damdamin. Okay, kasunod. Ito din ay ginagawang libangan ng ating mga sinaunang Pilipino. Okay, ginagawa pala nila itong libangan. Pero hanggang ngayon, makikita pa rin natin ang mga karunungang bayan na ating maririnig sa ating mga lolo at lola. Okay. Binubuo ito ng mga salawikain, sawikain, kasabihan, bugtong, bulong, at palaisipan. Okay, alam ko sa lahat ng ito, ang bugtong ang pinaka-familiar sa iyong lahat. Okay. Kasunod, ito ay ipinahayag ang mga anyo ng panitikan sa paraang pabigkas o pasalita. Sumaaring pabigkas o pasalita ang pagpapahayag ng karunungang bayan na ito. Okay, walang itinuturing na may akda dahil nagpapasalin-salin ang mga ito bawat henerasyon. Okay, kasunod. Sa pamamagitan ng mga karunungang bayan, nasasalamin ang kultura at tradisyon ng ating lahi. So makikita talaga ang kultura at tradisyon ng pagiging Pilipino sa pamamagitan ng mga karunungang bayan, katulad ng salawikain, bugtong at iba pa. Okay, kasunod. Pangunahing halimbawa nito ang mga salawikain at bugtong. Kagaya nabi ko kanina class, ang salawikain at bugtong ay ilan sa mga alam natin na mga karunungang bayan. Okay, kasunod. Okay, alamin natin kung ano nga ba ang salawikain na isa sa mga karunungang bayan. Okay, may idea ba kayo kung ano ito? Okay, ating alamin. Okay, ito ay binubuo ng matalinghagang pahayag na ginagamit ng matanda noong unang panahon upang mangaral at akayin ang kabataan tungo sa kabutihan at kagandahang asal. Okay, binubuo pala ito ng matalinghagang pahayag class. Alam niyo ba kung ano yung mga matalinghagang pahayag? Okay, matalinghagang pahayag ay nakatago ang kahulugan nito. Okay, ginagamit pala ito noong unang panahon para magbigay ng kagandahang asal sa ating mga kabataan. Okay, sunod. Nakaugalian na ring sundin ito at nagsisilbing tuntunin at batas. Kaya pala na pamilyar sa atin ang salawikain dahil nakaugalian na natin itong gamitin at sundin sa mga batas at mga tuntunin. Okay, kasunod. Okay, mayroon akong mga halimbawa dito class. Okay, sabayan nyo ako. Okay, una, gumawa ng mabuti sa kapwa, higit ang balik sa inyong ginhawa. Okay, ano nga ba ang ibig sabihin nito class? Kapag gagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, ay mas doble pa ang balik nito sa atin na kabutihan. Okay, pangalawa, basahin natin ng sabay-sabay. Ang pag-aasawa ay hindi biro, di tulad ng kanin na iluluwa kong
mapaso. Okay. Ano ang ibig sabihin nito? Alam naman natin, class, na ang pag-aasawa ay hindi talaga biro. Kaya, sinabi dito sa salawikain, di tulad ng kanin na iluluwa kong mapaso. Okay, tama talaga ang salawikain ito, class. Okay, hindi natin maaaring iluwa kapag napaso na tayo. Kung siya na talaga ay wala ka nang magagawa. Kaya piliin ng mabuti ang isang tao, mamahalin mo habang buhay. Okay, pangatlo, pag may kalungkutan, may kasiyahan. Naniniwala ba kayo, class? Na pag may kalungkutan, may kasiyahan na kasunod. Okay, ako sa part ko, class, minsan nakaranas ako ng kalungkutan, pero pagkatapos ay kasiyahan naman ang kasunod nito. Okay. Kasunod, ang magandang asal ay kaba ng yaman. Okay. Napakagandang salawikain ito, class. Mahalaga talaga ang pagkakaroon ng magandang asal. Okay. Kasunod, pag may hirap, may ginhawa. Okay, kung may paghihirap, syempre may aanihin tayong ginhawa sa huli. Okay, kasunod, kung sino ang magsalita ay siyang kulang sa gawa. So marami sa mga tao na puro salita pero wala sa gawa. So wag natin silang gayahin, class. Okay, kasunod. Okay, punta naman tayo sa bugtong. Alam nyo ba kung ano ang bugtong? Okay, ang bugtong ay pahulaan o patuunan na binibigkas ng patula. Okay, pahulaan siya, class. At binibigkas ito ng patula. Okay, kasunod. Ito ay isang uri ng laro na nagpapatalas sa isip ng ating mga ninuno noon. Papatalas ito sa kanilang isip dahil huhulaan nila kung ano ang tamang sagot nito. Okay, ang kasunod. Binubuo ng isang pangungusap o tanong na may nakatagong kahulugan na nangangailangan ng tiyak na kasagutan. Okay, may iba na pangungusap ang gamit pero may iba naman na patanong. May iba na nakatago ang kahulugan at nangangailangan ito ng tiyak na kasagutan sa sumagot nito. Okay, kasunod. Okay, may mga halimbawa tayo dito, class. Basahin natin ng sabay-sabay. Okay, una, butot balat lumilipad. Okay, alam ko na alam nyo ang sagot na ito kasi napaka-popular na bugtong ito. Okay, butot balat lumilipad. Okay, sarang-gula ang sagot nito. Okay, pangalawa, kawangis niya'y tao, magaling mangutok, mataas kong lumukso. Okay, ang sagot ay unggoy. Okay, bakit kaya unggoy, class? Kawangis niya'y tao, magaling manguto, mataas kong lumukso. Okay, bakit kaya unggoy? Okay, unggoy dahil ang bugtong na ito ay tumutukoy sa katangian ng unggoy. At dito nagtatapos ang ating unang module na talakayan. Okay, kung may mga gusto pa kayong mga bugtong, mga salawikain, or gusto pa kayong bumasa ng iba't ibang bugtong at salawikain at mga karunungang bayan, buksan na inyong aklat na Sinag ng Wikang Filipino, Pinagsanib na Wika at Panitikan 8 sa pahina 8 hanggang 11. Okay, sana ay nakatulong tong video na ito sa inyo para mas maunawaan pa ninyo ang ating talakayan kahit nasa pandemic tayo. Okay, mag-ingat kayo lagi
at mag-aral kayo kahit nasa quarantine pa rin tayo. Yun lamang po at maraming salamat. Paalam. God bless. A heart for excellence, a heart for love. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga panibagong kaalaman na aming napulot sa araw na ito. Naway magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang mas maging mabuting mag-aaral, kapwa at mamamayan ng aming bansa. Panginoon, sa gitna ng kalbaryong aming pinapasan, akayin mo kaming makita ka. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalinis-linisang puso ni Maria, panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.